Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. What? Kasi gusto lang maging no. addict. Remember, there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. So, eto yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Later. Amok sa kalsada at nang agaw pa ng baril ng pulis ang isang lalaki sa Baybay, Leyte. Ayaw niyang paawat sa pagwawala kaya tinurukan siya ng pampatulog. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagkatensyon sa labas ng isang paaralan sa Baybay, Leyte nitong Martes ng tanghali. Nag-aamok sa kalsada ang isang lalaking walang damit pang itaas at may bitbit na tubo, bato at kutsilyo. Siya si alias Warren, 41 years old. Pinagbabato niya raw ang mga sasakyan at pedestrian kaya walang dumaraan sa kalsada. Rumisponde naman ang mga otoridad. Nakipaghabulan pa si Warren sa mga pulis. That time, may klase pa kasi ang priority na pinabantayan niya yung gate ng paaralan. Baka pumasok, magresulta sa hostage taking. Sinubukan siyang lapitan ng isang pulis pero inagaw ni Warren ang baril at nabaril ang paa ng pulis. Dahil dito, binaril din ng mga rumispondeng pulis sa paa ang lalaki. Dito na siya nahuli. Dinala sa ospital ang lalaki. Pero hindi natapos ang kanyang pag-aamok kaya tinurukan siya ng pampatulog. Nakuha sa kanya ang kutsilyo, tubo, drug paraphernalia at 2 bala. Lulong umano sa droga si Warren. According sa kapatid niya, may mga background doon na gumagamit ng illegal na droga. Mahaharap si Warren sa patong-patong na reklamo, kabilang ang direct assault, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. Mas maganda po kami ngayon dun sa Murder og 2 counts of parricide ang giandam nga ipasaka nga kaso batok samahan nga mitigbas patay sa iyang duha ka mga anak ug kapuyo didto sa Dakbayan sa Naga. Dugang detalye niini sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem. May ang suspitsado ang nasikop gahapon sa hapon ang kasamtangang anakaron sa pampublikong tambalanan sa Dakbayan sa Subo. Human kini makaangkon og samad pinusilan sa iyang tuhod samtang ang mga kaso nga giandam ang ipasaka batok kaniya ugma. Nila natudulan sa unong ka oras ang nahitabong gidukdanay sa kapulisan sa City of Naga o ba na nagkadiyang ahensya sa City of Naga Government o mga barangay tanud. Nasikop ang 33 anyos nga amahan nga brutal nga nipatay sa duha ka anak ug kapuyo. Gilang suspitsado nga si Carlo Camporidondo. Ang iyang mga anak nga gipatay ang nagpangidaron og 11 anyos nga lalaki ug 2 anyos nga babae. Lakip siyang gitigbas ang kapuyo ug inahan sa mga bata nga si Junilyn Jimenez, 32 anyos. Naka-hospital arrest karon ang suspitsado human nakaangkon og samad pinusilan kay matud pa misukol sa otoridad. Nakaangkon usab siya og samad sa kalawasan diyan nagtago-tago kini sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Naga human buhata ang krimen. Kogon still part of City of Naga. Dito na corner ang atong suspect. Instead of surrendering to our arrest of one of our teams nga gi-compose, he managed to attack one of our police officers by his polo, katong murder weapon na to. So, as circumstances require, our personnel defended himself and used reasonable force to repel also ang attack sa atong suspect. That caused the injury sa iyang tuhod. Pagkagumon sa mga bisyo sa iligal nga droga ug online sugal ug selos ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Ang linuog nga krimen ang nahitabo pasado alas 10 gahapon sa buntag sud sa ilang panimay sa sitio Kamanggahan, Barangay Lutak, Syudad sa Naga. Samtang nangaon pa ang mga biktima. Di preso ambot lang.